Magandang gabi po sa lahat, mga katoto, mga kapulido. Ngayong February 11, 2025 ay muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Bago po tayo magsasagawa ng pag-aaral ay nais ko pong humingi ng pabor sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga nakakapanood, mga gili po namin katoto, na tayo ay mag-subscribe, mag-like, at i-share po natin sa ating mga kaibigan, mga kakilala. Gaya po ng ating nasasaksihan sa panahon natin, laganap ang mga iba't ibang mga nagpapahayag, hindi lamang sa mga salita ng Panginoon, maging sa mga iba't ibang mga larangan, halimbawa sa pagbabalita. Merong mga nagpapahayag pero ang kanilang ipinahahayag, ito ay fake news. Kaya kung merong mang nagsasagawa ng pagbabalita na fake news, gayon din po sa mga ngaral, merong mga nagpapahayag na di umano'y mga salita ng Panginoong Diyos, subalit fake na ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, dito ako magpapasimula, mga gili po naming katoto, nababasa sa isang talata, Galacia 1, ganito ang pahayag sa atin. Uno 9 ng Galacia, gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, ay hayaan siyang sumpain. Mga gili po naming katoto, mga kapulido, sa lahat ng mga taga-subaybay, ang pahayag ni Apostol Pablo, aking ipinagpapaunang muli sa inyo, kung ang sino man ay mangaral ng ebanghelyo na kaiba doon sa ipinangaral o itinuro, ipinahayag ng mga apostol, ang pasya, ang paunang salita ng Panginoon, ito ay masusumpa. Ano ang kasamaan kung ang tao nagtiwala, umasa sa ibang ebanghelyo na kaiba doon sa itinuro ng mga apostol? Pakinggan po natin ang pahayag sa Jeremias 17:5, ganito ang nakasulat, mga katoto. Lalo na po sa panahon natin ngayon na talamak ang mga nagpapahayag. Pakinggan po natin ang pahayag sa Jeremias 17:5, ganito ang salita ng Panginoon, kung ang sino man ay magtiwala, basta-basta maniwala. 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Ano ang kasamaan? Pagka ang tao hindi nagsuri, basta-basta na lang nagtiwala, naniwala, como may hawak ng Biblia,
Como nagpapahayag, ang pahayag ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao na ginagawang bisig. Ang pagkakasalin dito sa ang Biblia, ulitin ko, sa Jeremias, napakaganda ng pagkakasabi dito, mga gili po naming taga-subaybay. Jeremias 17:5. Ganito ang pahayag ipinagpauna ng ating Panginoon. Kaya masama ang basta-basta maniwala. Masama na hindi tayo nagsusuri. Kaya mga gili po namin katoto, hindi nakukuha sa magandang bihis. Hindi nakukuha sa kalagayan sa buhay. Marami kasi pagka nakakita ng four wheel ang isang mangangaral, naku, sunod ng sunod. Ulitin ko ang pagbasa dito sa 17:5 ng Jeremias. Ito po ang ipinagpauna. Kaya upang wag mangyari ito sa atin, kailangan mapanuri po tayo. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Ito na. At ginagawang kalakasan ang laman. At ang puso'y lumalayo sa Panginoon. Ginagawang kalakasan, ipinagmamalaki. Marami kami. Kami ang mga may kapangyarihan, kami ang may boses sa gobyerno. Kaya ano ang ipinaghaula ng Panginoon? Ginagawang kalakasan. Ginagawang kalakasan. Ipinagmamalaki. Kaya ang sino mang nagtiwala, ginawang pinagtiwalaan ang mga ganitong uri ng tagapangaral, masusumpa. Ngayon, pakinggan po natin ang isang salita ng Panginoon na kanyang ipinagpauna, na ito ay inililihis ng maraming mga nag-aangking mga totoo. Pakinggan po natin ang Isaiah 41:9. Magpasimula po tayo sa 9. Ganito ang ating mababasa. Babagalan ko at ibigay po natin ang mga puntos. Ang mga makatotohanang salita ng Panginoon. Pakinggan po natin Isaiah 41. Magpasimula po tayo sa 9. Ikaw na aking kinuha mula sa mga dulo ng lupa. Meron pong nagsasalita at meron siyang kinakausap. Ano ang ipinahayag ng Panginoon? Ikaw na aking kinuha mula sa mga dulo ng lupa. Tandaan po natin, meron pong binabanggit na mga dulo ng lupa, mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga pinakasulok, pinakamalayong sulok niyaon. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, at tinawag kita mula sa mga pinakamalayong sulok. Tandaan po natin,
pinakamalayo, sulok. Pagka binanggit ang sulok, iniisnap-isnap ito. Hindi kinikilala. Kaya ang pinagsabihan ng Panginoon, ang kanyang lingkod na hindi kinikilala ng maraming mga tao, hindi matanggap ng maraming mga tao. Bakit? Nasa pinakamalayong sulok, nasa isang tabi. Siyempre naman, kahit sa halimbawa sa kasalan, o sa birthday, o sa anumang handaan, pagka inimbita ka ng nag-birthday, ng nagkasal, meron nag-imbita sa iyo, pagka ang pwesto mo nandoon sa sulok, dinadaan-daanan ka, hindi ka pinapansin. Ibig sabihin na mababa ang pagtingin, mababa ang puri. Pero ang sinabi ng Panginoon, tinawag ito. Ituloy natin ang pagbasa. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay aking lingkod sa makatwid, kahit pala nasa pinakamalayong sulok, kahit hindi pala kinikilala ng maraming mga tao, hindi ka panipaniwala, pero ang pahayag ng Panginoong Diyos sa kanya, ikaw ay aking lingkod. Tuloy. Aking pinili ka, hindi tao ang pumili, ang Panginoon ang pumili. At hindi kita itinakwil, talagang kinikir ng Panginoon, iniingatan ng Panginoon. Huwag kang matakot. Pinalalakas ang loob. Sapagkat ako'y kasama mo. Ang kasama ng kausap ng Panginoon, walang iba kundi ang nangako. Sinong nangako? Ang ating Panginoong Diyos. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka. Mga gili po naming taga-subaybay, ito ang ipinagmamalaki ng marami. Lumago kami, kinatatakutan kami, nasisindak ang marami. Bakit? Nasa laganap pambuong sanlibutan. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, palalakasin mga aral, katotohanan. Palalakasin sa mga aral. Anong katunayan? Sa 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Lagi ko pong binabanggit ito. Walang mababanal sa kamalian. Mababanal ang tao sa katotohanan. Bakit hindi mababanal ang tao sa kamalian? Dahil ang pahayag kanina sa Jeremias 17:5 ang sabi, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Kaya mga gili po namin taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido, kailangan matiyak natin ang mga aral na ating matatanggap. Mga aral na ating tinanggap. Hanggang dyan muna, at kung meron po kayong mga tanong, huwag po kayong mag-atubili. Magtanong po tayo, magkomento po tayo. At ating sasagutin sa tulong, awa, sa pagpapalakas ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, dalangin ko ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Magandang gabi po sa lahat. Okay.